Hi guys, welcome in this channel. This reading is for air signs: Libra, Gemini, Aquarius. Libra, Gemini, Aquarius energy. Ano pa ang energy ng air signs? Yan. Air signs. Oh my gosh. Obsessed. Or merong demonyo or devil sa buhay mo na nangontrol. Or pwedeng ikaw to na gustong mangontrol. May gusto kang kontrolin. May gusto kang manipulahin, kontrolin. Dahil pwedeng nagpapa-audio ka sa demonyo. Or else may kulam ka. More clarification with the devil here. Unahin natin itong devil. Kung ano ba itong devil dito? Nangungontrol ka. Ikaw itong nangungontrol. Ikaw yan Meron kang pwedeng nagsisend ka ng spell. Or meron kang pwedeng pa-wish. O pinapanalangin mo. Or pa-spell. Pa-spell ba? Pa-spell This is dark spell or spell. Yung sinesend mo kasi gusto mong mangontrol. Akala ko ba sa bagay air sign, Libra, Gemini, Aquarius, tatlong zodiac sign. So and may ginagawa mong deceit, may ginagawa kang deceit talaga dito yung meron kang sinisenda ng illusion sa isipan. Sino yung sinisenda mo ng illusion? Meron kang sinisento, meron kang sinisend talaga spell. Tsaka parang pang long term na itong ginagawa mo o mahabaan, matagal na to Mag-committed ka ba sa ginagawa mo na yan? Pwede din sa work. Kung nagtatrabaho, committed ka sa ginagawa mo, sa trabaho mo. Yung ginagawa mo nakademonyohan, nagsisend ng mga dark spells na yan. Baka hindi lang spells. Matagal na yan. Meron kang sinisento na spiritual attacks. Example na yung spell. Kaya gusto mong paniwalain, pasunurin sa will mo, sa gusto mo, sa nais mo, yung gusto mong kontrolin. Ginagamitan mo ng black magic, dark magic, mga spells, dark spells, mga ganyan. Meron kang ginagawa na deceit and committed ka. Parang hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang saglit. Tuloy-tuloy yung ginagawa mo. Yan nakuha ng energy. O mga nakuha ng energy, pero hindi ito makaresonate. Yung lahat dito ng air signs. Kaysa sa mga makaresonate, mag-comment na lang kayo, resonate sa baba na nakaresonate kayo. Kasi hindi ko din kontrolado kung sino ang kuha ng energy ng guide ko. Yan. Nasa kanya na yung sino-sinong kuha niya ng energy sa bawat reading. Sino ang kinukontrol mo ng spells mo o black magic, witchcraft? Si King of Wands. Yan ang sinisindan mo ng dark spells. Anong epekto nun kay King of Wands? Napiktuhan ba si King of Wands sa ginagawa mong mga dark spells, sa mga sinesend mong spells o mga demonic? Demonic yan Hindi siya napiktuhan. Hindi siya naharangan. Hindi siya napipigilan. Hindi mo siya nakokontrol. Bumabalik ba sa naridingan na to ang mga spells na sinesend niya kay King of Wands? Tingnan natin. Bumabalik sa'yo. Nagtatagumpay na bumabalik sa'yo. Hindi nagtatagumpay na ma-unite kay King of Wands yung spells mo, yung mga black magic mo. Bumabalik sa'yo. May dipinsa to pagka ganito si King of Wands.
Maliban sa bumabalik sa'yo, ano na lang kaya mangyari sa kaluluwa mo, sa ginagawa mo? Bakit sinisindahan mo ng spell? Gusto mo kontrolin si King of Wands? Dahil nagigrief ka? Hindi. May gusto kang mag-grief? May gusto kang mag-grief. So, pinapakailaman mo yung love life ng iba, yung buhay ng iba. Sinong gusto mong mag-grief? Si King of Wands? Tingnan natin, ha? Yun ang gusto mong mag-grief si King of Wands. Bakit mo gusto mong mag-grief si King of Wands? Ba't gusto mong mag-grief si King of Wands? Para hindi siya magtagumpay na makuha si person mo. Yung person mo na covetous ka, greedy ka, yung person mo na gusto mong maangkin, yung person na gusto mo sa'yo lang, yung person na kinikip mo, gusto mo pasayo talaga, sa'yo siya. Yung person na ayaw mo i-let go, ayaw mo bitawan, yung person na gusto mong maangkin nga, gusto mo maangkin yung person na gusto din siguro to ni King of Wands. Ang gusto mo magluksa si King of Wands na forever niya malus o hindi mapasa kanya si person niya. Ay gusto mo mapasayo. Pagkamandaya. Baka mamaya parusaan ka agad ng God eh. Ano ka? Ano ka? Mandaya ka pa. So, ayan. Let's see kung ano yung energy ng person mo na yan na gusto mong maangkin. Greedy ka. Nine of Pentacles ang kanyang energy. Stable, independent, comfortable. Ibig sabihin, hindi ito naiilang. Hindi mahihain to. No? Confident eh. At mukhang healthy din. Secure itong taong to. Or nagkakaroon ng bunga ang kanyang mga effort, pinaghirapan. Si Nine of Pentacles na to. Nagkakaroon ng bunga o maraming bunga ang kanyang pinaghirapan. So yan, para bang na-enjoy niya kanyang fruits ng labors niya. Yan. O pwede mga investment niya. Nagkakaroon ng malaking tubo. Baka ganyan, no? Or yung trabaho niya, kumikita siya ng masagana o madami-dami. Yan, sabihin na natin ganon. Kasi nga naman, pag may pera, stable financially yung isang tao, talagang confident yan. Pag walang pera, hoy-hoy pako. Yan. Ganon. Diba? So, ano yung next na mayari kayo sa buhay mo? Baka mamaya ay palang pa to, ulitin ko ako. Upright pa yan, o. Upright talaga siya. Upright siya. Palang kasi kanina kayo nulit ko. Ano to guys eh? Mag-juggling ka. Hindi ka pag-sent na. Parang magdalawang isip ka na, mag-sent ba ako ng pero hindi. Parang mag-doubt ka na sa sarili mo. Parang hindi ka makapag-decide kung mag-send ka ng spell. Hindi. Kung ipaglaban mo sa person mo, let's see kung ipaglaban mo sa person mo, parang mag-juggling ka. Paglaban ko ba o hindi? Wag na lang. Paglaban ko, hindi na lang. Bakit kaya? Mag-juggling ka. Tingnan natin. Kasi
Three of Swords, pwede makarecover ka na sa heartbreak, sa breakup, kung ex mo yan. What's with the Three of Swords in reverse here? Kasi magkabalikan seeking of one sa person mo na yan. Na gusto maangkin. Hindi. Kasi makarecover ka na sa heartbreak. Makarecover ka na sa heartbreak. That's why, kailangan mo lang mag-recover sa heartbreak. Huwag ka nang gumawa ng mga, alam mo na, pangontrol, kademonyuhan. Kakaimpyero na lang kaluluwa mo yan kasi gawa ng ganyan. So, 8 of Cups in reverse. Kaya mo yung isa, huwag mong kontrolin. Kanya-kanyang diskarte na lang ba sa buhay. Kung sinong magwagi sa inyo, kung sino piliin ng person mo, di ba? Alam mo kung sino piliin ng person mo, ba't mo pilitin? Ang daming tao sa mundo. Pilitin mo yung, kumbaga bakit mo kontrolin pa yung isa? Hayaan mo kung sino piliin ng person mo sa inyo. Kung sino mauna na mag-approach sa person mo, kung sino yung talagang para sa person mo. Hindi ka mabusa ng magiging partner sa mundo. Ang daming tao sa mundo. Hindi mo kailangan gumamit ng mga witchcraft. Hindi mo kailangan na mandaya. Hindi mo kailangan pagpalit ang iyong kaluluwa para lang sa madaming tao sa mundo. And kumpara kayo ng person mo sa isa't isa, then you will be together. You need to take action lang. Hindi na witchcraft pa. Hindi ganong action. Kundi action na sa patas na paraan. Action in 3D. Yan. Hindi in spiritual. In 3D. You have to pursue your person. If you really want to be with your person, you have to be more courageous and brave to confront your person kung ano yung feelings mo. To become candid. Brave to express your feelings towards your person. Yan. Yan ang mga nagwawagi sa pag-ibig, hindi yung dinadaan sa witchcraft. Sayang na kung gagagawa mo ng witchcraft kung wala kang action in 3D na ginagawa, diba? So, hindi mo nga magawa in 3D na person sa person mo. Paano magkaroon ng new beginning sa inyo? Puro ka witchcraft through witchcraft yung ginagawa mo. Kasi kung pinorso mo yun in 3D, si person mo, kahit ano pa yung mga nakikita mong blockish or takot ka sa judgment ng iba, baka matagal na kayo nagkatuluyan. Well, makarecover ka na sa heartbreak kasi may babalik sa'yo. Kaya magkakaroon ka ng option. Sino mapipili mo si ganito, si ganyan. May babalik ka sa'yo ng isa. Yan pala eh. Kaya makarecover ka na sa heartbreak din sa person mo na yan. Kasi may babalik na isa. So magkaroon ka na ng option. Si A or si B. Hayaan mo na yung King of Wands. Huwag mo na kontrolin yan. Kung sa bagay, hindi mo naman makontrol na yan eh. Di ba lumabas kanina? Hindi naman piktuan ng ano mo yan eh. Pinagawa mo sa kanya. Siguro may depensa yan. Kaya bumabalik ka sa'yo eh. Bumabalik sa'yo. Yung para hindi ka mag-reach out sa person. Yung sinesend ko sa kanya na matakot or hindi mag-reach out sa person mo na gusto mong angkinin. Bumabalik sa'yo.
Kaya, ikaw na ngayon ang matatakot na mag-reach out ngayon sa person mo. Kaya para mag-juggling ka din pati. Or else, makarecover ka sa heartbreak kasi bumabalik sa'yo yung mga sinisend mo kay King of Wands, bumabalik sa'yo. Ngayon, kung gusto mong mag-juggling si King of Wands, ikaw ngayon mag-juggling. Ganon. Huwag kasi mandaya. May balik talaga yan. Hindi mo nyo may ginagawa mo eh. Tapos, sino ba yung darating pa sa buhay mo na magpabago ng buhay mo? Sitwasyon, love life, si Temperance. Tenga to ngayon. Pero kalmado, relax, nag-heal, Tenga. Ano pa energy ni Temperance na to? O, di ba, Tenga, hindi makaalis, hindi gawa ng move, nag-hesitate na mag-take na action, napipigilan to, napapatingga, takot umalis sa lugar niya, takot i-pursue ang goals niya, or hindi siya ang driver ng buhay niya. Iba yung nagde-drive, kinokontrol nga siya eh. Napapatingga siya eh. Upright yan. Kaya malungkot siya oh. Sino bang masaya na tingga? Malungkot siya. Kasi tingga siya eh. Pero may gusto to na mag-offer sa kanya, pero wala pa, kaya malungkot siya. Kasi ba inantay niya mag-offer sa kanya, ikaw? Baka ikaw? Hindi. Yung ex niya, sama na hiwalay sila, yun ang gusto niya mag-offer sa kanya. Pero yan ang darating sa'yo. Bakit siya darating sa'yo si Temperance? Kakaroon ng union sa inyo. Divine union? Kakaroon ng divine union? Hindi. Kakaroon ng relationship. So this is a relationship, hindi divine union, kundi relationship lang to. No? Magkakaroon ng relationship sa inyo. So that's opportunity for you. Kaya madaming tao sa mundo. Hindi mo kailangan gumawa ng mga pandaraya o witchcraft para lang may magmahal sa iyo. Eh, hindi naman matawag na pagmamahal yun kung ginagayuma mo lang at ginagamitan mo ng black magic. Ano yun eh? Yung tao na ginagamitan ng black magic o gayuma, hindi na siya yun. Under sa control ng black magic na yun, ng itim na kapangyarihan, hindi na siya yun. So pinipilit lang yun, no? Sa pilitan, parang pinikot na wala sa sarili ba, wala. Ganon. Wala siyang free will, tinanggalan siya ng free will. And the world. Mabubuo kayo nitong tao na to, yung magkakaroon ng relationship sa inyo. Mabubuo kayong dalawa, magkikita kayong dalawa. Yan. Mag-meet kayong dalawa eh. O, mapapangasawa mo yan. See? Pag nakita kayo, may mabubuntis, malamang. Sino babae na mabuntis? Pag nakita kayo, ma-attract siya sa'yo. Let's say, hindi. Ma-attract ka sa kanya. Baka, hindi. May mabuntis. Hindi. Asawahin mo. Pwede. Pangasawa ka. Pangasawa ka. Mapangasawa ka ng taong yan. Mapangasawa mo yan. Why not? And merong ma-restrict, masaktan, maging emotional, merong ma-deeply hurt
Parang walang magawa. Parang ma-destroy. Sino yan? Third party? Hindi yan third party. Ex mo? Baka ex mo ba? Ex mo yan. Yan, ex mo. Ma-deeply hurt siya kasi kakaasawa ka na. Yan. Okay lang yan. Tanggapin naman ng ex mo yan eh. Ganoon talaga ang buhay. At ang buhay dito sa mundo, hindi naman permanente. Dumadaan lang tao dito sa mundo. Diba? Kaya pag-control nila ang sitwasyon. Oh, Knight of Swords. Oh, mabilis kayo ikasal nito. Pero pa mag-decide agad kayo na ikasal. Magtagumpay na ikasal kayo ng person na ito na magkita kayo. Yan guys, God bless. At sana may mangyari na yan sa buhay ninyo. Yan. Na maging masaya ang buhay ninyo. So yan guys.